Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Sur, and Isabela City in Basilan. Mga kaibigan, kung maalala niyo 'no, mga ilang araw lang ang nakalipas ay nag-distribute ng napakaraming, patient transport vehicles ang ating pangulo. Akala ko tapos na yun mga kababayan kasi sobrang dami, 'di ba? Pero eto na naman, nag-distribute na naman siya mga kaibigan 'no, sa Zamboanga del Sur, Sibugay, Lanao del Sur, and Isabela City and Basilan. Mga kaibigan, sa pagkakatanda ko 'no, pangatlong beses na itong pagdi-distribute niya. Nung unang beses nakasama po ako no'n mga kaibigan 'no, nung nag-distribute ang ating pangulo at napakarami po ng kanyang dinistribute. So, kitang-kita natin na tinutupad ng ating pangulo yung kanyang sinasabi na pag-anin ang buhay ng mga Pilipino at, sila ay maging mapalapit 'no, yung kanilang access sa healthcare ay talagang mapabilis at mapagaan mga kaibigan 'no. So, tuloy tayo. In line with the president's directive, the distribution of PTVs is part of the PCO's Medical Transport Vehicle Donation Program, with aims to provide local government units, LGUs, and hospitals, especially those in vulnerable and disadvantaged communities with much-needed medical transport vehicles. Mga kaibigan, naalala ko 'to noon, sa isang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ng ating pangulo, nandiyan po yung ano, nandiyan po nakaupo 'no, si Mel, ano ba 'yan? Sorry po, nakalimutan ko yung pangalan. Nandiyan po yung, PCO chairman natin 'no, si Mel. Sorry po, nakalimutan ko yung ano, surname 'no. Andiyan po siya habang nagsasalita po ang ating pangulo 'no, habang namimigay ng tulong ang ating pangulo sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Pagkatapos andiyan po PCSO 'no, General Manager Mel Robles. Oo, na-recall ko na, Mel Robles. Ngayon po, nagsabi po si PBBM, ah, baka naman ano, baka naman puwedeng, mamigay na rin ang PCSO ng mga ambulansya. Yun pong parang gano'n yung pagkakasabi ng pangulo natin 'no. Pero siyempre hindi word by word, medyo nakalimutan ko na, yung eksaktong sinabi ng pangulo. Pero ganyan po yung ibig sabihin ng pangulo na kung puwede daw ba or parang lubos-lubusin na ng PCSO ang pagbibigay ng tulong, ay magbigay na rin daw ng mga ambulansya or ng mga sasakyan para sa mga pasyente. At yan nga mga kaibigan, nagkatotoo kaagad 'no? Yung sinabi ng pangulo ay nagkatotoo kaagad at yun nga, namahagi po ng napakaraming patient, transport vehicles. At ito mga kaibigan, sa pagkakatanda ko, pangatlong buhos na ito ng patient transport vehicles. Yung unang-una ay nakasama ako 'no. So, kitang-kita natin na ang pangulo natin ay tinutupad po niya ang kanyang mga pangako, 'di ba? 'Yan, napakaganda. Ah, so ito pa mga kaibigan 'no, mag-uumpisa na rin po bago matapos yung taon, ang construction ng 32 kilometer Bataan-Cavite Interlink Bridge na tatawid sa Manila Bay na magbabawas ng biyahe mula sa 5 oras hanggang sa 45 minuto na lang mula sa Maribeles hanggang sa Naik. Wow! Mga kaibigan, so tuwang-tuwa po nito yung mga taga Cavite, mga taga Bataan mga kaibigan, kasi ito po ay 5 oras 'no, bago ka makarating diyan. Pero kapag natapos po itong, Bataan-Cavite Interlink Bridge ay 45 minutes na lang po ang biyahe, 'di ba? So, napakagaan na po ito mga kaibigan. So, ano pa? 'Yan. Uy, mga kaibigan,
May tawag po ang ating pangulo galing sa German, 'no, German Chancellor, Honorable Friedrich Merz to discuss key areas of cooperation between the Philippines and Germany. Yan. Oh, guys, no, nakikita natin nga sa panahon ni Pangulong BBM, napakarami pong mga world leaders ang talagang nagkaka-interest na siya ay makausap ng personal at nagkaka-interest na siya ay imbitahin sa kanilang country. Iba po talaga ang ating Pangulong BBM, yan, okey. Yan. So, ito pa mga kaibigan, yung pinangako po ng pangulo 'no, na aayusin ang DepEd mga kaibigan. So, ayan na nga mga kaibigan 'no, nagdatingan na ang mga laptop at yung mga laptop na yan mga kaibigan ang sinabi ng pangulo ay binili na walang anomalya sa procurement. Unlike po sa nakaraang administrasyon na napaka-maanomaly ang procurement. Biruin mo, low spec, nagahang, old model, tapos napakamahal pa. Samantala ngayon ang ganda po ng laptop ng ating mga guro, mga kaibigan. Kaya, oh, yung mga galit diyan sa ating pangulo, oh, ano na, 'di ba? Kita niyo, ginagawa ng ating pangulo ang lahat ng kanyang makakaya para matupad ang kanyang mga pangako, 'di ba? Yan. Okay. So, mamaya na po muli 'no, mga kaibigan, tayo magbibigay ng mga good news 'no. So, umpisahan na po natin ang ating pong main topic 'no. So, ang pinaka-topic nga po natin mga kaibigan ay mga paninira kay speaker. Mga kaibigan 'no, hindi po tumitigil kundi lalo pong dumadami. Dahil ba sa nakita nila na si Speaker Martin Romualdez ay may potensyal 'no, na maging pangulo sa 2028. Make sense? So guys 'no, so dali, share lang tayo ng konti, Share lang ako ng konti sa group. Ganyan naman mga kaibigan, eh, kapag mabunga, take note, kapag ang puno ay mabunga, binabato. Hindi ka naman babatuhin guys, eh. Kung hindi ka mabunga at kung hindi nakikita ng iyong yung mga tao na naiinggit sa'yo, kung hindi nila nakikita na ikaw ay may potensyal na maging pangulo, kung hindi ka nila magiging kalaban sa 2028, hindi ka naman nila pag-aaksayahan ng panahon. The reason why pinag-aaksayahan nila ng panahon si Speaker Martin ay dahil nakikita nila na napakalakas po ni Speaker. Sinasabi nila madalas na si Speaker daw ay wala daw numero, kesyo mahina daw, wala naman daw magkakagusto sa kanya na iboto. Pero the fact, mga kaibigan, na takot sila kay Speaker Martin Romualdez dahil nakikita nila na meron siyang potensyal na maging pangulo sa 2028. Make sense? Yan. Yan. Okay, so tuloy na po tayo mga kaibigan, no? Okay. Yan. Eto po mga guys. Eto pong mag-ama, no, na Benitez. Ano lang natin, pasadahan lang natin 'to, no. Eto pong mag-ama na Benitez ay magkaiba, no. Alam naman natin na si Representative Alby Benitez, mga kaibigan, ay isa rin sa ah, medyo naninira, no. Kung nakikita natin yung kanyang mga, ah, post, yung kanyang mga sinasabi,
ay medyo masasabi natin na may paninira sa ating speaker 'no. So, tingnan po natin. Ito pong mag-ama 'no na Benitez ay magkaiba. Si Congressman Alby Benitez mga kaibigan ay nagpakilalang independent at patagong dumidiskarte para makasingit sa House leadership. Pero yung kanyang anak naman na si Representative Javi Benitez ay buong suporta naman ang ginagawa kay Speaker Martin Romualdez. Ito mga kababayan, no? Bumoto pabor sa liderato ni Speaker Martin ang kanyang anak na si Javi Benitez. Tingnan nyo guys kung seryoso talaga si Congressman Alby Benitez sa kanyang prinsipyo, bakit ni minsan ay hindi niya nakuha ang suporta ng sariling anak? Anong klaseng independent yun? No? So kung titingnan natin, kasi di ba usually mga kababayan, yung anak, dapat yan talaga yung number one na supporter ng kanyang ama. Pero dito po mga kababayan, ito pong anak ni Alby Benitez ay kay Speaker Martin Romualdez sumuporta at hindi po sa kanyang tatay. So doon pala mga kaibigan is malaking sampal, di ba? Dahil anak yan eh. Supposed to be, susuportahan niya yung tatay niya 100% dahil anak yan. Hindi lang naman kapatid yan, kundi anak. So dapat sinusuportahan niya. Pero dito po ay iba, no? Sinuportahan po ni Congressman Alby Benitez, sinuportahan po ni Congressman Javi Benitez ang Speaker Martin Romualdez at hindi po ang kanyang ama. Tingnan nga po natin no, yung ating reference para makita natin. Yan, ito. Ayon po sa Tanyag News, Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Javi Benitez voted for Representative Ferdinand Martin Romualdez as a Speaker of the House. Yan. So, kita natin mga kaibigan, no? Yan po, sinuportahan po niya mga kaibigan itong leadership ni Speaker Martin Romualdez. So, kung titingnan natin, parang merong mali, no? Parang may mali. Kasi, kung ikaw ay anak, dapat dito ka na sa tatay mo, di ba? Dapat dyan ka na sa tatay mo. Pero bakit tila hindi mo yata sinusuportahan ang iyong tatay? Di ba? So, yan po guys, no? So, tuloy po natin mga kababayan. Okay. Tuloy natin Okay. Alby abstains. Okay. At patagong dumidiskarte para makasingit sa House. Yan. So malakas po ang ating audio. Alby abstains, goes independent, but son, 6 other Negros Occidental representative vote for Romualdez. Yan. 7 Negros Occidental lawmakers voted for the re-election of Representative Martin Romualdez, Leyte 1st District, as Speaker of the 20th House of Representatives, while Bacolod Representative Alfredo Abelardo Benitez abstained. Yeah. So Romualdez, who was unopposed, was re-elected to the House Speakership with 269 votes, while 34 lawmakers abstained. So tingnan niyo mga kaibigan 269 ang bumoto kay Speaker Martin. 34 ang nag-abstain. So maaring yung 34 na yan yung mga DDS, no? Kasi syempre, yun lang naman ang hindi boboto kay Speaker DDS lang. So 34
Yan lang po ang kanilang bilang, yung mga DDS, 34 lang po sila. Samantalang ito pong, mga sumuporta kay speaker ay 269. So, ibig po sabihin dito, hindi po nagtagumpay ang 3 taon na paninira ng Vice Presidente sa ating Speaker Martin. Hindi po nagtagumpay ang 3 taon na si Speaker Martin ay siniraan talaga ng husto at, siya ay hinihila pababa at ginagawa ng mga fake news. Hindi po nagtagumpay ang Vice Presidente at ang mga DDS sa paninira sa ating speaker, 'no? So, 'yun po, gano'n talaga 'yon. Kapag maayos ang speaker, siraan mo man 'yan, walang mangyayari, 'di ba? Sirain man nila ng sirain, walang mangyayari dahil ang mga constituent, ang mga kongresista ay alam nila ang totoo kasi sila yung nandiyan, eh, 'di ba? So, Albi abstains, goes independent, but San and other Negros representative vote